Akala ko po, full-time activist yung anak ko. Kung tutuusin po, sana graduate na yung anak ko. Pero ano po ang nangyari? Nagulat na lang po ako na nakita ko sa video na nagsasabi yung anak ko na in pain. Si Mary Francis Meriveles at ako po yung nanay ni Francis Ern Meriveles. Si Francis Ern Meriveles po ay isang estudyante lang na pinasok ko sa PUP Santa Mesa. 16 years old po siya. College student po siya dapat. Yung course niya po, Political Economy. Ang pagpasok niya sa kolehiyo ay ang unang hakbang para makamit niya ang kanyang pangarap. Pero hindi ko po akalain na doon mismo sa eskwelahan na yon masira yung pangarap ng anak ko. Ang anak ko doon, punong-puno ng pangarap nung pumasok doon, masayahing bata. Pero pagkatapos lang ng 3 buwan, naging full-time activist na po yung anak ko. At sa 4 na taon, maglilimang taon na po ngayon, ang pagkakaalam ko po, full-time activist yung anak ko. Kung tutuusin po, sana graduate na yung anak ko. Pero ano po ang nangyari? Nagulat na lang po ako na nakita ko sa video na nagsasabi yung anak ko na in pain na siya. Isipin niyo lang po kung gaano kasakit sa akin yun. Naging member siya ng Anak Bayan, Kabataan Party List at League of Filipino Students. Gamit na gamit po yung anak ko sa lahat na rally. Political rallies. Kung makita niyo po yung anak ko, dugyot na. Maano na po, yung mapayat na po yung anak ko. Makita niyo kung gaano kaawa-awa yung itsura ng anak ko nung sila, ginawa po siyang isang activist. At ito po yung anak ko nung nakita ko sa video. Ito po yung si Francis Ern. Dito po natin makita na ang isang full-time activist pala, ginagawa nilang NPA. Ako po yung patunay, buhay na patunay na nangyari sa anak ko po. Kung hindi ko pa nakita yung video na yon, hindi ko malaman na naging NPA na yung anak ko. Yung mga magulang na akala nyo, activist din ang anak nyo, nagrarally lang. Yung nangyari sa anak ko, mangyari din yun sa anak nyo kasi ganun yung gawain nila. Ganun yung ginagawa nila, pinapasok nila sa mga front organization ng anak nyo. Yun pala, may motibo sila. Ang nangyari sa anak ko, patunay yun kung ano ang katotohanan. At dito din po, ang mga kasama ng anak ko na naging kaibigan, nakita ko na lamang kaibigan niya, si Tricia Antonio po. Tinan nyo po kasama niya, si Ilago po. Ito pa po, ito po siya, nawawala po siya. Tapos, si Luwain po, si Beng, ito po. Isipin niyo po kung gaano kasakit sa aming mga magulang ang nangyari sa anak namin. Isipin niyo yung sa araw-araw na trauma namin. Naisipin namin kung anong hirap ang dinanas ng anak namin sa kabundukan. Kung kayong magulang, may takot pa ba kayo? Isipin niyo pa ba ang takot niyo kaysa sarili na kapakanan ng anak niyo? Dapat matigil na to. Dapat malaman na ng masang Pilipino ang totoong nangyayari. Hindi na tayo papayag. Alam niyo ba kung sino nag-recruit sa anak ko? Si Alex Tanday ng Anak Bayan. At nakikita na sa lahat ng rally, magkasama din si Francis at si Alex Tanday na yan. Ito po ang katunayan, mga pictures na yung anak ko kasapi sa Anak Bayan. Gamit na gamit nila sa rally yung anak ko. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan ang anak ko. Isipin niyo kung gaano kasakit at gaano kahirap sa isang nanay na hindi niya alam kung anong nangyayari sa anak niya. Sa bawat balita na sasabihin, may engkwentro, may namatay, lalaki, babae. Kung kayo, magulang ka katulad namin, ano yung mararamdaman niyo? Sana,
Ang taong bayan makikita na nila. Huwag na kayong maniwala sa kanila. Ito yung totoo. Ito yung totoong nangyayari sa bawat pamilyang Pilipinong sinisira nila. Ito yung ginawa nila. Hindi kinabukasan ng anak lang namin ang inaga nila, ang ninakaw nila. Pati kapatid ng mga kapatid, nagdurusa dahil sa kanila. Sana po, matapos na to po, na makuha din namin na buhay yung anak namin at hindi makulat sa iba yung kapalaran ng anak namin. Salamat po. Salamat po. Recruited po ng Anak Bayan at former Kabataan Party List member Annabel Sabado tungkol po dito. Ma'am Annabel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Annabel Sabado, mama ni Ray Christian. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo na ang lahat ng mga napagdadaanan ng mga magulang na ito ay naranas ko na rin po. Kaya patuloy pa rin, even if nandito na sa atin, kasama na sa gobyerno ang aking anak, patuloy pa rin akong tumutulong sa kanila kasi alam ko yung nararamdaman nila, yung sakit, yung pait na, yung pagka-miss nila sa mga anak nila, yung pagkalungkot, yung paghahanap sa mga anak nila na ano nga ba talaga nangyayari sa kanila? Buhay pa ba o patay na? Naririto po ako ngayon para patunay na ang mga front organizations nito ng Kabataan Party List, Anak Bayan, sila po yung mga nagre-recruit o nanlilin lang sa mga kabataan upang mahubog at sumampa sa bundok or yakapin ang armadong pakikibaka. Bakit ko po nasabi yon? Si Chan Chan po, ilang beses kong kinumbinse, tinikis ko, hanggang sa puntong nakita ko na lamang siya na nasa kulungan. Hindi madali sa isang ina na makita ang anak na nasa loob ng kulungan. Pero noong time na yon, dahil single mother po ako, ang hirap kasing ipakita yung sakit na nararamdaman mo pero hindi pwedeng makita ng anak. Kasi alam ko nung time na yon, sa akin huhugot ng lakas ang aking anak. So nung time na kinausap ko siya, na nagkita kami, sabi ko, anak, makipagtulungan ka, sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo. Bakit ka mo? Papatayin ka nila whether magsalita ka o hindi. Alam natin kung gaano sila ka-traidor. Ngayon kung lalaban tayo, lumaban tayo sa tama. At least alam natin na nakipaglaban tayo sa tama. Patunay po lamang, ito si Quinilyn Gromeo na nakasalamuha din ni Christian. Kilalang kilala ito ni Christian. Si Quinilyn Gromeo po, yung isang batang nasagasaan during the rally sa US Embassy. Kung hindi pa nag-post ang nanay nito sa FB, hindi niya makikita ang anak niya. Pero dahil sa nalason ng utak nito, tumakas ito sa magulang niya, na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng kanyang mga magulang. Na kung saan, maraming nakita, or mismo sa diary niya mismo nakita na nag-NPA siya. At may mga parapenalyas talaga na nagpapatunay na naging miyembro siya ng Anak Bayan. Sa ngayon po, sa totoo lang, ang mga magulang dapat maging aware. At yun pong ginagawa ng Hands of Our Children, binibigay lahat namin ang aming mga testimony bilang isang hakbang upang gumawa din ng aksyon ng mga magulang upang pag-ingatan nilang kanilang mga anak. Dahil hindi simpleng pagiging aktivista ang maging miyembro ng Kabataan Party List at Anak Bayan. Proven na po ito sa aming mga anak. Proven po ito sa akin. Proven ito kay Ma'am Therese. Hindi kailanman may pagkakaila nila ang mga bagay na ginawa nila sa aming mga anak na dapat lamang na ibalik sa kanila ito. Pati nga po yung aming FB page. Dahil sa pagsisiwalat namin ng katotohanan, sinasabotahin nila. Pagsisiwalat ba ng katotohanan ay masama? Diba hindi? So bakit kailangan nila kami pigilan magsalita at ibigay namin ang katotohanan?
Yun lamang po.